Ayan, mukhang settled na po tayo lahat. Kamusta po kayo? Good morning po sa inyong lahat. Happy August 31. Ito po ang huling araw ng Agosto na hindi Burr month. So, Burr months na bukas. And kung titignan po natin, sobrang medyo cliche pero sobrang bilis po talaga ng panahon. And parang last time lang we were just praying for a good year. And nandito na tayo, almost December now. And a lot of things happened this specific month actually. This August pa lang marami ng kaganapan sa may mga conflicts pa rin outside Philippines with China. Yung mga territorial disputes is still ongoing. Yung mga bagong issue marami, like yung flood control projects ng DPWH biglang na-expose. And I don't know, I'm not sure if it's timely, but I think yung mga issues na kailangan talagang ma-address. And we really have to pray for that. And then sa sports din, marami na nangyayari. So, yung visibility ng Philippines sa sports, especially recently yung sa tennis. Right? Si Alexandra Ilara, which is, yun nga, very momentous moment for Philippines. So as we think about the things that happened this month, sa lahat ng pangyayari nun, whether it's good or bad, nandun pa rin si God. And I think that's the plan of God for us. And sa kabila ng yun, dapat bumabalik pa rin tayo sa Kanya. Pupurihan natin siya at pasalamatan. So sabi nga po sa Psalm 86, 8-9, among the gods there is none like you, Lord. No deeds can compare with yours. All the nations will come and worship before you. They will bring glory to your name, for you are great and do marvelous deeds. You are the Lord our God. So ngayong umaga, pinaalahanan tayo na wala na iba pang Diyos na gaya ng ating Panginoon. At wala na rin iba pang karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pagsamba natin sa Kanya. Kaya bago tayo umawit ay samahan niyo ako sa munting panalangin. Heavenly Father, we thank you. We glorify you. And we praise you, Lord, for all the things that you've done for us. Thank you, Lord, for giving us brand new days and brand new months and almost a brand new year na hindi mo kami iniwan. Kahit na maraming pinagdaanan, maraming kaming plano, maraming kaming prayers, ay alam namin na nandiyan ka. And thank you for the assurance na hindi mo kami iniwan despite all the challenges that we have. Patawarin mo kami sa mga pagkakasala namin. And kahit na mga bagay na hindi kami aminado, alam na alam mo yan. And patawarin mo kami, Lord. And patuloy mo kami gabayan pabalik sa iyo sa tuwing kami ay nakakamali. Sa kabila ng mga ito ay sa kabila ng mga kasalanan, kami ay patuloy na papasalamat pa rin sa inyo for all the provisions na binibigay mo sa amin, for securing our finances, for giving us food every day, for helping us sa school and sa work. Thank you for giving us the strength that we need, the wisdom that we always need as we do our everyday tasks sa bahay, sa school, at sa trabaho. And ngayong umaga, Lord, sa'yo namin sinasentro ang buhay namin. Sa'yo namin sinasentro ang isip namin. And naway, ang praise and worship na gagawin namin ngayon ay mag-glorify ka namin. Hindi lang ngayon, at sa susunod na mga araw, na mga darating. Ulit, maraming salamat po. Samahan po ninyo kami ngayong umaga. In this mighty name we pray. Amen. So tumayo po tayong lahat. At ihanda natin ang ating mga sarili. Umawit po tayo sa Panginoon.
Lord is our solid rock where we can stand firm on no matter what we face. Ang sabi ko sa Psalm 62:6, this verse reminds us that truly He is my rock and my salvation. He is my fortress and I will not be shaken. And this is the confidence that we all hold on, and that no matter what the storms are, we remain secure in Him. And not only He is our firm foundation, but He is also our mighty Savior. Ang sabi po sa Zephaniah 3:17, the Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. And yes, these are the assurance that we need. Actually, na-realize ko nung nag-prepare ako ng songs, nagkataon siguro, but I think napakaganda ng assurance na to, na not only the God who is our fortress is also our Savior, is also our rescuer, delivers us, and rejoices over us. So let's declare these two truths, and together, let's continue to worship the Lord.
bilang pagpapatuloy po ng ating pagpupuri sa ating Panginoon, tayo po ay dadako sa ating congregational prayer at pinatawag ko po si Tito Jason para pangunahan po tayo. Magandang umaga po. Sino po yung binaha kahapon? Talagang matindi po yung ulan kahapon, ano? Siguro kung susukatin, parang yun na yung pinakamatindi kasi wala pang isang oras, gano'n na hindi yung baha, maraming mga binaha. At isa po kami sa nakaranas ng binaha pero naipit sa traffic. Kasama ko po sila Kuya Bong, Ate Jen, si Ate Norma. Parang halos 2 oras kami sa traffic. Ang tindi po. Parang gusto ko nang bumaba kasi hihina ako. Pero ano pa man, anong nangyari sa atin, mabuti o masama, ay dapat po natin ipagpasalamat sa Panginoon. So yun po. Samahan niyo po ako sa ating panalangin ng mga. Panginoon, pinupuri ka po namin sa salamatan sa umagang ito, Lord. Dahil sa pamamagitan mo, kami po ay may lakas at handang magpuri sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa buhay spiritual na nagkaloob mo sa umagang ito, Panginoon. Sa pagising namin na may lakas, biyaya na po ito, Lord, sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa salita ng Panginoon na patuloy na kumikilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa araw-araw na naipakumuhay namin ang mabuting kalooban mo, ang salita mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Nagpapasalamat namin, Lord, ang bawat kapatid, mga manggagawa, ang aming iglesia na patuloy na nagpapagal at nagpapagamit sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy po namin tinataas at pinapasalamat, Lord, anuman po ang mga nangyari. Kahapon, Lord, marami pong mga nasalantang baha, ay patuloy ka pong nag-iingat, Panginoon, sa bawat isa. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo. Unay nga pong dakila ang iyong pangalan at bawat nananalig sa iyo ay iniingatan mo, Panginoon. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming iglesia, ang council members, Panginoon, ang elders and deacons, sa mga pagkaplano at mga kailangan gawin sa aming iglesia, Panginoon. Salamat, ingatan mo po bawat isa, ang spiritual life at mga desisyon na kailangan gawin, O Lord. Salamat sa pangunguna mo. Pangunguna mo rin sa mga ministry, bawat ministry, Panginoon. Lord, tinataas namin sa iyo ang present worship team na gagawin nilang annual planning and evaluation mamaya, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng panguna sa kanila, nawa ay anuman po ang kanilang pag-usapan, ay para po ito sa ikalulugod mo, Panginoon. Tinataas din namin, Panginoon, ang pre-annual planning, ang mga ministry coordinator na gaganapin sa September 20, Lord. Ikaw po, O Lord, ang mag-iingat sa mga kailangang mapag-usapan, sa mga plano para sa susunod na taon, Panginoon. Nataas namin sa iyo, Panginoon, ang mga kailangang gawin, O Lord. Pwede po, Lord, tinataas namin sa iyo ang Sunday School Kids Ministry dito sa Doña Carmen at maging sa Batasan. Gabay para sa kanila, lalo na po sa mga guro na patuloy na nagpapagal sa pagpapalaganap at pagtuturo sa mga bata, Panginoon. Nawa ay hindi lang po sa mga bata, kundi sa mga parents, Panginoon, ang mga batang dumadalo. Makapakinig po sila ng salita mo, Panginoon. At maakay po sila para sa kabubuti ng bawat pamilya at ang mga bata at ang mga parents, Lord. Nataas namin ang bawat ministry, ang discipleship and evangelism ministry, gabay sa lahat ng mga gawain, Panginoon. Ingatan mo po at nawa ay ang mga DGs na nagaganap
sa Doña Carmen, sa Batasan, at sa anumang lugar, Panginoon, ay magkaroon po nawa ng intimate relationship ang bawat isa at sa kalubudan mo, Panginoon, maakay po sa tamang landas, lalo na po yung mga disciples, Panginoon. Panginoon, tinataas ko rin po ang mga preachers ng aming iglesia. Sa matagal na panahon, Panginoon, na wala po kaming pastor, ay salamat, Lord, dahil sa pagpapagal ng mga preachers para ay pahayag ang salita mo sa paghahanda ng kanilang manuscript. Salamat, Panginoon, dahil hindi po ito mahirap, pero salamat sa gabay mo. Nagagawa po ito ng mga preachers ng aming iglesia, Panginoon. Tinataas namin si Kuya Ton na mag-preach po sa araw na ito, Lord. Ingatan mo po siya. Salita ka po, Lord. Sa pamamagitan po niya ay mabless kami sa iyong salita, Panginoon. Lord, pwede po ang youth ministry patuloy na gabay sa mga kabataan na ito, Panginoon. Hindi lang po dito, lalo na po sa lugar ng Batasan na makararanas, Panginoon, ng mga pagsubok, lalo na po sa mga kabataan na medyo naliligaw, Panginoon. Lord, kayo po ang mag-iingat sa kanila. Nawa ay malampasan nila ang kanilang mga pagsubok na pinagdaraanan, Panginoon. At magpatuloy po sila, Panginoon. Kahit ako nakararanas ng ganitong mga problema, lumapit lang po sila sa iyo, Panginoon, na mayroong pagsisisi, Panginoon. Alam namin na kayo po yung Panginoon na mapagpatawad. Gabayan mo rin, Panginoon, ang mga missionary ng aming iglesia. Nataas namin sa inyo si Eva Abad, Ben Beranya, Chris Doti, si Helen, at sila Kuya Ton nag-Atenona, Panginoon. Patuloy ka pong mag-iingat sa kanila, Lord. Dalangin namin ang kalakasang spiritual at mga provisions para sa kanila, Panginoon, para magpatuloy sa kanilang mga gawain. Lord, patuloy na provision sa aming iglesia rin, Panginoon. Sa bawat miyembro na nangangailangan, lalo na po, Lord, yung mga kabataan na nag-aaral, Lord, kayo po mag-provide sa kanila ng mga pangangailangan po nila sa eskwela at sa pang-araw-araw po, Lord. Dalangin din namin ang proteksyon, Panginoon, at kalusugan ng bawat isa. May mga sakit, Panginoon, na may mga nararamdaman, patuloy na kagalingan sa kanila, Panginoon. At sa mga member na matagal po namin hindi nakakasama, mangusap ka po sa kanila, Lord. Pag-initin mo po ang kanilang buhay spiritual, Panginoon. Magkaroon po sila ng kauhawan sa salita mo, Panginoon. At sila po yung humanap sa iyo. Lord, tinataas din namin sa iyo ang aming bansa. Patuloy na gabay sa mga nangyayaring kalamidad, sa mga sakuna, sa mga kaguluhan, Panginoon. Tinataas namin ang bawat opisyal ng gobyerno sa mga project, Panginoon, lalo na po yung flood control project na naisawalat, ay, Lord, nawa ay magkaroon po sila ng takot sa kanilang mga ginagawang kasamaan dahil hindi lamang po yung ilan ang naapektuhan, kundi halos lahat, Lord. Ito pong nangyaring baha ay talagang paramdam po sa bawat isa. Sa kanila, Panginoon. At dahil sa iyo, sa mga nangyayari na ito, may siwalat po yung gantong kasama na corruption, Panginoon, sa aming gobyerno. Kaingatan mo po, Lord, maging hanggang sa kataas-taasan hanggang sa mababang opisyalis ng aming gobyerno, Lord. Alisin mo po nawa yung magiging ganid ng bawat isa. Lord, kumilos po kayo, nawa ay maging tama yung mga pagkilos po ng bawat isa, Lord, sa mga nanunungkulan. Nadalangin din namin, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas sa mga sigalot, lalo na po sa West Philippine Sea. Hindi po ito biro, Panginoon, dahil
Alam naman namin na wala talagang kakayanan ng aming bansa para sa kaguluhan man na mangyayari, Panginoon. Kaya umasa kami sa iyo, Lord. Nawa ay hindi po humantong sa masamang digmaan ang mga nangyayari, Lord. Kapayapaan po ang dalangin namin, Panginoon. Maghari ka po sa puso ng bawat isa, maging sa ibang bansa na mayroong kaguluhan, Panginoon. Sa iyo lamang po kami umaasa, Panginoon, dahil alam namin na puproteksyonan mo ang mga nananalig sa iyo, Lord. Maraming salamat sa mga kalamidad na nangyayari ngayon sa aming bansa. Nawa po ay hindi po ito magpatuloy dahil marami pong naapektuhan, hindi lang po yung mga magsasakas, Panginoon, dahil pag naapektuhan po sila, kahit ang simpleng pamilya, Panginoon, apektado rin po dahil umasa po kami sa ekonomiya, sa bigas, sa mga pagkain. Lord, tinataas po namin na kayo po ang kumilos at maglayo sa amin sa anumang kalamidad. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Ang lahat po ay hihingi ng tawad at magsisisi, Lord. Ang lahat pong ito, Lord, tinataas namin sa iyo. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. As we continue in worship, we are reminded by what Jesus said in Mark 12. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. And these are the kind of worship that our God desires. And not just with our lips, but with our whole lives. And with that, let's surrender ourselves and let's continue to praise our God. Tumayo po tayo at awitin natin ang with all our heart.
kayo lang ang magdalay sa amin para bumalik sa iyo, para purihin ka. Ngayong mga Lord, samahan po ninyo kami sa mensahe na aming naririnig. Gamitin niyo po Lord ang aming pagsalita para ibigay ang mensahe para sa amin ngayong araw. Patuloy niyo po kami samahan. Tinataas po namin ang lahat sa iyo. In this mighty name we pray. Amen. Maaari na po tayo magsimba. Para po sa ating mensahero ngayong umaga, tinatawag po si Tito Toto para i-edit po sa ito. Thank you. Magandang umaga sa ating lahat. Maganda pa kayo sa umaga. Next, bukas, Pasko na. Diba? Ang bilis ng panahon. Si Jose Marichan panay na silip Kaya talagang iconic talaga yung si Jose Marichan tuwing Pasko siya yung kumusta nga po ba talaga ang buhay natin? Kumusta po talaga tayo? Tayo po ba ay nagagalak o ang issue po ngayon linggong ito puro sa baha bumabaha. Kaya ang kadamihan din ng mga joke po ng sa social media, mag-aral na daw ng flood control course. Pero bilang mo, talaga ang mga Pilipino kahit na masama ang talagang pakiramdam dahil sa mga pangungurakot na ito, nakukumpa natin pong mag-joke. Kasi tayo mga Pilipino ay talagang masasayang tao kahit nasa anumang sitwasyon ng ating buhay, tayo'y nagagalak at patuloy po ang buhay dahil yan po talaga ang buhay. Wala tayong magagawa. Magpatuloy tayo sa ating buhay. Pero sa umagang ito po, hindi po natin pag-uusapan tungkol sa mga baha. Ibang baha po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Pero basahin po muna natin ang text natin sa umaga ito. Siguro po, mag-alternate po tayo. Basahin ko po una, tapos kayo pong pangalawa hanggang sa matapos po. Sa Exodus 10:12-18, ang salita ng Diyos, 12, sinabi ng Panginoon kay Moses, itaas mo ang iyong baston sa Ehipto para dumating ang mga balang at kainin ng mga ito ang mga naiwang pananim at hindi nasira ng umulan ng yelo. Magsitayo po muna tayo pagkalang sa salita ng Diyos. At dumagsa ito sa buong Ehipto, hindi pa kailangan nagkaroon ng pagsalakay ng mga balang tulad nito sa buong Ehipto at hindi nagkaroon pa muli. Dumagsa mga ito sa buong Ehipto hanggang sa mangitim ang lupa, kinain ng mga naiwang pananim na hindi nasira ng mga yelo, pati ang lahat ng bunga ng mga puno, walang naiwan pananim buong Ehipto. Patawarin niyo ako muli at manalangin kayo sa Panginoon, yung Diyos, na tanggalin niya sa akin ang nakamamatay na salot na ito. Umalis si Moses at nagnalangin sa Panginoon. Magsiupo po tayo. Salamat sa pagbasa sa salita ng Panginoon. Bago po tayo mag-umpisa, manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po muli sa umaga ito. Sama-sama kami, Panginoon Diyos. Nawa, magsalita ka po sa bawat isa sa amin. Ano pa man, Panginoon Diyos, nasa isipan namin ay iniisip, tanggalin mo, Panginoon Diyos, at mapakinggan namin ang mensahe mo sa umagang ito. Gamitin niyo po ako as mouthpiece sa itang mensaheng makakarating, Panginoon Diyos, sa bawat isa. Pinupupurihan ka namin, Panginoon. Amen. Ang topic po natin sa umaga ito, takot at pagkabalisa. Ang tema, kapag inabot ang takot, lumapit sa Diyos.
Bigyan ko lang po ng background ng ating text ng topic na tatalakayin natin sa umaga ito. Ito po ay nakapaloob sa 10 salot o sa English ay plague. Ang mga Israelita ay naging mga alipin ng mga Egyptian for 430 years at sila ay umiyak sa Panginoon para sila ay mapalaya, pero ang tugon ng Paraon, ang katigasan at karahasan para sa mga Israelita, kaya tinawag ng Panginoon si Moses at Aaron para makiusap sa Paraon, at ito ang tugon ng Panginoon. Sa katigasan ng ulo at puso ay 10 salot na mararanasan ng mga Egyptian. Nandito po sa kagapan po sa Exodus 7:20 to 25 yung plague of blood. Yan po pinakita ng Panginoon na kaya niyang gawin. Sa Nile River ay ginawa niyang dugo. Yan po. Ang pangalawa po, dahil hindi po sumunod, ang plague of frogs, ang palaka. Tapos sumunod, plague of gnats, lamok. Tapos sumunod po ang plague of flies, ang langaw. At plague of livestock, mga hayop po. Lahat po mga hayop niya nangamatay. Ang plague of boil, bukol at pigsa. Sakit kaya nun, matubuhan ng bukol, pigsa. Plague of hail, umulan po ng yelo. Naku po, yelo pag nababasag po ang mga salamin ng sasakyan pag malaking dumaan yan. At plague of locust, mga balang. Plague of darkness, ang kadiliman. At ang plague of the firstborn. Yan po ang doon po ang pag-uusapan po natin sa plague of locust. Mga plague salot ng balang. Ang mga salot na ito ay pinaranas ng Panginoon, ay nakasentro po siya sa mga Egyptian lamang. Sa mga Egyptian lamang. At dito natin makikita na mga Israelita at mga Egyptian ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Yan po, nakapaloob po siya sa pang-8 plague. Ang text po natin, nasa Exodus 10:12, takot at pagkabalisa ang tema. Kapag inabot ng takot, lumapit sa Diyos. May 3 punto dito. Ang takot ay totoo at nakakatakot. Fear is scary. Ang takot ay daan tungo sa pagpakumbaba. Fear is in the path of humility. Pangatlo, ang takot ay nag-uudyok upang tayo ay manalangin. Fear motivates us to pray. Ang takot ay totoo at nakakatakot. Scary. Sa verse 13 po sinabi, kaya itinaas ni Moses ang kanyang baston at nagpadala ng Panginoon ng hangin mula sa silangan buong araw at gabi. Kinamagahan nagdala ng hangin ng napakaraming balang at dumagsa ito sa buong Ehipto. Hindi pa kailanman nagkaroon ng pagsalakay ng balang tulad nito sa buong Ehipto at hindi nagkaroon pang muli. Dumagsa ang mga ito sa buong Ehipto hanggang sa mangitim ang lupa. Kinain ang naiwan ng pananim na hindi nasira ng mga yelo, pati lahat ng bunga ng mga puno, walang naiwan pananim sa buong Ehipto. May imagine niyo po ba yung mga balang? Wala nang natirang space sa lupa. Nang itim eh. Nakalagay doon nang itim ang buong lupa. Ibig sabihin nun, walang space na walang balang. Hindi ba nakakatakot po yun? Parang imposible pong mangyari yun. Pero sa panahon po ng Panginoon Diyos, tulad ng sinabi, noon lang nangyari at hindi na nangyari muli. Ang plague of locust na yan. Dito, ipinapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa Egypt at Israel. Bakit po, nakakatakot po ba ang locust? Hindi naman po nakakatakot ang locust. Grasshopper, ito po ay, ang locust po ay, para po malaman natin,
ay various species of short-horned grasshopper in the family of Acridae that have a swarming phase. These insects are usually solitary, but under certain circumstances, they become more abundant and change their behavior and habits, becoming gregarious. Gregarious po, ibig sabihin yun, mas naging sociable sila. Dati, solitary po kasi yung mga grasshopper. Nakita niyo po sa garden, may mga grasshopper, paisa-isa lang, hindi lang sila. Pero nakakita po sila ng mga kasama, talagang nagsuswarm po sila. Swarming effect po ang tawag niyan. They don't bite to attack. They do have the potential to nibble on you. Para bang nangangamuhan. They can be eaten. Actually, kinakain po ito. Dito sa Pilipinas, kinakain po ito yan. Diyan sa Pampanga, alam ko kumain sa ng mga ibang lugar po. Kumakain po tayo ng... Sa Old Testament po, kinakain po yan. Sa New Testament po, sino po yung taong kumakain ng balang o locust? Si John the Baptist po. Makikita nyo po yan sa John, sa Matthew 3 and 4 at saka Mark 1 and 6. Saan po common ang balang? Anong bansa po? Ito po ay sa Africa. Diyan po talaga marami ang mga balang. Ang Kenya, Ethiopia, Somalia, ito po yung mga bansa laging nagsaswarm ang mga itong locust nito. Kaya nakita nyo po, hirap sila sa pagkain at hirap sila sa pagtanim dahil sa laging magipagsalakay ng balang. Dito po sa Asia, may mga pangyayaring outbreak sa Western Malaysia, sa Sabah, Eastern China, at dito rin po sa Pilipinas, nagkaroon din po yan. Diyan po nakakatakot ang balang kapag sila ay nagsama-sama, silang umatake, tulad ng gamitin ng Panginoon ito sa Ehipto para makita ang kanyang kapangyarihan. Siyempre, wala pong magawa sa Paraon. Natakot po ang Paraon ng Egypt kasi buong bayan niya po natakpan. Biro mo ang buong bayan mo matatakpan ng swarm, ng balang, mangingitim yan. Walang space na walang balang. Kaya ima-imagine nyo lang po na isang lugar, wala ka nang makita kundi balang. Hindi po ba nakakatakot? Matatakot po kayo. Sa gabi po, ano po yung kinakatakutan din? Tikbalang. Oh, at least ngumiti kayo. Kung nakita ko, puro mga pag tinakot ang bata, may tikbalang. Ganun po ang sitwasyon. Alam ng pero na sila ay mamamatay po dahil sa swarm na ito. Pero mga kabuhayan na wala na silang kakainin, wala na mga prutas, wala na lahat. Kakainin talaga ng kanyan, lahat ng green, makita nila ditong mga green na yan, magiging brown yan o mangingitim yan. Wala ka na makitang, alam po ni Pero, nalaman niya at nakita niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Siyempre, nag-aalala rin siya na mayroon pa rin siyang mga pamumunuan, mga Egyptian. Tayo man po, aminin natin, mayroon po tayong mga problema sa ating mga buhay na dumarating. May kinakatakutan po tayo. Kalamidad, tulad po niyan, yung yung bagyo o yung sudden flooding. Nasa bahay ka, hindi mo alam, biglang umulan ng isang oras, andyan na sa loob ng bahay mo hanggang dito pa. Ano po mararamdaman? Takot po yun. Hindi nyo alam. Ang mga pamilya nyo, kung ano na mangyayari sa kanila, especially kung may maliit na bata, matatakot po talaga kayo. Kung tayo may karamdaman, ano po mararamdaman natin? Mayroon po tayong takot din, hindi ba? Mas lalo na pag may grabe po yung ating nararamdaman, minsan hindi na natin masabi. Ano pa po yung tinatakot? Yung expenses, siyempre, baka malaking halaga ito. Paano na ang kabuhayan ninyo? Kaya talaga po,
Sa ating buhay, lagi pong ang takot po ay kaakibat po natin sa ating buhay. May kwento po ako sa inyo. Kami po ay ako yung naging empleyado sa paggawa ng isang gero, yung Jacinto Steel po yan. At ngayon, dyan po nakatayo na Fairview Terraces na ngayon. Nag-umpisa pa ako bilang checker hanggang sa nag-rose po ako pag may bakanting pwesto. Nag-apply ako sa General Services. Yung may bakante sa purchasing, nag-apply ako. Nang may nabakante sa computer, nag-apply ako. At sa huli po, sa sales, doon po ako tumagal sa sales. Dahil alam ko na po yung pasikot-sikot ng panangyero, ako po yung naglakas loob na magtayo ng negosyo na naayon sa yero, construction sa pagkabit ng yero. Napakaganda po ng umpisa namin talaga naman. Hindi mo akalain na wala ka pa masyadong kalaban noon. Kayo halos ikaw lang ang nagsusupply ng yero. Corner mo pa ang mga hardware kasi mga kliyente ko dati nung nangangilente ako mga hardware. Sila mismo talaga nag-udyok, sige magtayo ka ng negosyo. Tutulungan ka namin. Pero po, may hangganan. Noong 1996 po, nagkaroon ng Asian Economic Crisis. Bumagsak po lahat ng negosyo. Siyempre na wala po lahat. Ang mga naipon namin, ang mga equipment namin, truck, sasakyan, lahat po nawala. Yung mga customer namin na pinautang, pinagtataguan namin, sasabihin, wala, nandun lang yung sasakyan, pero wala daw sila. Imbis na galit, sabi ko minsan, actually, galit ko minsan, baklasin kaya na lang natin ang bubong na to. Kasi, hindi mo na alam gagawin mo. Pero po, yung takot na yun, siyempre maglilid po ng anxiety. Ano nang kinabukasan? May dalawa po kami. May dalawa po kami anak nag-aaral. Mabuti po ang Panginoon dahil sa sitwasyon na yun, talagang kailangan po namin, kailangan mo pong kayanin. At siyempre, may mga kapatid din po naging katuwang po namin dyan. Dahil mabuti nga ang Panginoon, sabi ko sa inyo, pag mayroon kayong problema, may takot kayo, tandaan niyo yan, huwag kayong bibitiw sa Panginoon. Dahil wala pong ibang tutulong sa inyo, kundi ang Panginoon. Gagamitin niya ang mga kaibigan niyo, mga ka-churchmate ninyo, para kayo makabangon muli. Minsan, ang mga problema o takot na yan ay may pinapakita sa atin ng Panginoon para tayo mas lalong lumapit sa Kanya. Ano pong sinasabi sa Isaiah 41:10? Yan po ang pinanghawakan po namin at maraming talata sa Biblia na pwede niyo pong panghawakan upang kayo hindi mabalisa. Sa Isaiah 41:10 sabi, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Naranasan po namin yan. Talagang ang Panginoon, naramdaman namin na kami hinahawakan. Hindi po masama ang matakot, pero huwag kayong manatili doon. Kailangan gumawa tayo ng hakbang, ang pagkukumbaba na siyang nating tatalakayin sa pangalawang punto. Ano po yung una? Ang takot ay totoo at nakakatakot. Fear and scare. Ang pangalawa po, ang takot ay daan tungo ng pagkukumbaba. Fear is the path of humility. Basahin ko sa verse 16. Agad na ipinatawag ni Paraon sina Moises at Aaron at sinabi,
nagkasala ako sa Panginoon na inyong Diyos at sa inyo. Patawarin niyo ako muli at manalangin kayo sa Panginoon ninyo, Diyos. Natanggalin niya sa akin ang nakakamatay na salot na ito. Ang Paraon po ay nagpakumbaba. Talaga pong pinunta niya po si Moses. Umamin siya na siya ay nagkasala at siya ay humingi ng panalangin. Sa gitna ng takot, nagpakumbaba si Paraon, inamin niya ang pagkakasala niya sa Panginoon. Humingi ng kapatawaran at nagpakita na ina-acknowledge niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Wala siyang pwedeng hingan ng tulong kundi ang Panginoon na lumikha ng langit at lupa at nakakaalam sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Alam niyo po ba nung una, yung mga salamangkero ng Paraon ay kayang gayahin po yung plague of blood. Nagawa din po ng mga salamangkero ni Paraon yan. Yung plague of prague, nagawa din po ng mga salamangkero. Pati yung kanyang baston na ni Moses, na ginawa niyang ahas, nagawa din po ng mga salamangkero. Pero may hangganan po ang kapangyarihan ng mga salamangkero. At ang mga salamangkerong ito, sila man din po ay natakot sa Panginoon at ina-acknowledge niya ng Diyos na kinikilala ng mga Israelita ay makapangyarihan, Panginoon. Ano pong dapat natin gawin? Imbis po na magmatigas, gamitin natin ang takot na tayo mapalapit sa Diyos. Meron po isang kwento sa Biblia, nasa 2 Chronicles 20:30. Ito po si King Jehoshaphat. Dito ko lagi na Jehoshaphat. Para bigyan ko lang po ng background, si Jehoshaphat po ay nung sila po ay galing sa Egypt, nang sila po ay tatawid na papunta sa promised land na sinabi ng Panginoon na ibibigay sa kanila. May 3 bayan po dyan na dapat nilang dadaanan, ang Moab, sa Amorite at saka isang tribo bundok. Pero hindi po sila pinadaan doon. Madalit sabi po, umiwas po sila. At ngayon, itong hari na ito, siya ay nag-ari sa Southern Kingdom na sa Judah at ito po sa Israel. Ang ginawa po nitong mga 3 tribo to ay atakihin sila dahil nga siguro gusto nilang subukan ng mga itong Israelita na ito, makapangyarihan ito. Konti pa po ang army nila, ang mga itong Israelita ito. Army tinawag ito. Talagang, biro 3 bayan sasalakay sa iyo, ay ikaw lang isang. Pero ang ginawa po ni Jehoshaphat, siyempre normal pong matakot siya. Pero ang ginawa niya po ba, basahin ko lang po yung senaryo ng 2 Chronicles 23. Natakot si Jehoshaphat at dumulog siya sa Panginoon at nagutos siya na mag-ayuno ang lahat ng mga taga-Juda. Yun po ang ginawa niya. Natakot. Normal pong matakot. Pero siya po ay hindi nasiraan ng loob. Totoo pong nakakatakot kung ang army mo ay susugod sa iyo ay wala kang kalaban-laban. Alam mo naman, ang tugon niya po sa takot ay panalangin. Sa lapit, instead na mataranta po, tinipon niya
ang kanyang mga tauhan at manalangin sa Panginoon. Ang takot po ay maaaring magpalayo tayo sa Panginoon o magpalapit tayo sa Kanya. Dahilan po para manalangin tayo at magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang tunay na kapayapaan ay dumarating kapag tayo ay nagpapakumbaba sa Diyos. Yan po ang ginawa rin yung Haring Paraon. Nagpakumbaba siya at amin niya nagkasala siya sa Panginoon. Dahil hindi niya pagtupad sa pagpapalaya niyang palayain niya ang mga Israelita kasama pati mga alagang mga hayop. At alam ng Paraon na siya ay paulit-ulit na nagkasala at pakiusap niya kay Moses. Kailangan po tayo maging humble, amitin natin ang ating kasalanan. Patawarin niyo ako muli sa at ipanalangin niyo ako sa inyong Panginoong Diyos na tanggalin sa akin ang nakakamatay na salot. At ginawa po ni Moses tayo yun nang siya'y sa talakay na ulit na siya po ang ating tatalakayin sa susunod na punto. Ang takot ay totoong nakakatakot. Ang takot ay daan tungo ng pagpapakumbaba. Ang takot ang nag-uudyok upang tayo ay manalangin. Umalis nga si Moses sa manalangin sa Panginoon. Alam nyo, hindi pa natin sinasabi yung mga panalangin natin. Alam na po ng Panginoon yun. Pero gusto niya marinig po sa atin ng mga panalangin. Kasi ang ating Panginoon ay personal God. Gusto niya yung relationship niya. Talagang nagsasabi ka. Pero si Paraon hindi siya makapagsabi sa Panginoon. Nakiusap na kay Moses. Kasi wala siyang relasyon sa Panginoon ng mga Israelita. Tayo man, kapag nakakalapit po ba tayo sa Panginoon kung wala kang personal na relationship sa Panginoon? Hindi, palagay ko hindi po kayo makakalapit sa Panginoon. Pwede kayong manalangin yung memorize prayer. Pero, ano po ang saysay sa Panginoon? Baka sasabihin sa atin ng Panginoon, boring. Ang Panginoon po natin ay personal God. Kaya, itong si Jehoshaphat, nag-struggle ako ito sa Jehoshaphat na ito. Maganda po siyang example talaga. Sinagot din naman po ng Panginoon ang panalangin ni Moses nung nakiusap ang Paraon ni Uduba. Antimano, lumabas sila na nalangin at sumagot kaagad ang Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng malakas na hangin galing sa kanluran at inilipad ito ang mga balang sa dagat na pula at wala ni isang balang na naiwan sa Ehipto. Pero ngayon, wala kahit isa ang may iwan. Gano'ng ka-powerful ang ating Panginoon. Kung binower mo yan, may mga iba pang sumisiksik yan. Pero sa Panginoon, dahil sa hangin, wala kahit isa. Ganyan makapangyarihan ang Panginoon. Ito pong si Haring Jehoshaphat, makapangyarihan po ang kanyang panalangin. Nanalangin siya at kinilala ang kapangyarihan ng Panginoon sa langit at sa lahat ng bansa. At
talagang nung nananalangin po siya, pinaalala niya ang katapatan ng Panginoon sa kanya, sa kanila. Nung binigay nila, ganun po ang panalangin, para kang nagkukwento sa Panginoon. Nung binigay niyo sa akin ang lupain, ipinagtapat niyo na wala silang kakayanan lumaban sa malawak na sundalo at kawat. Inamin niya na wala talagang siyang kakayanan na lumaban sa mighty warrior ng mga kalaban. Maganda po na mapakinggan po natin yung panalangin dahil pwede nyo po, actually itong panalangin ito, pwede nyo pong gayahin panalangin. Nung binabasa ko po itong panalangin ni Josaphat, pwede nyo pong sundan, pwede nyo pong i-copy paano siya humingi at sa ating sa 2 Chronica 3-19 po yung mababasa. Basahin ko po sa una, no? Natakot ang si Jehoshaphat at dumulog siya sa Panginoon. At nang utos niya na mag-ayuno ang lahat ng taga-Juda. Magtipon ng mga tao mula sa lahat ng bayan ng Juda upang humingi ng tumulong si Jehoshaphat na mamayan ng Juda at Jerusalem doon sa harap ng templo, Panginoon, sa harapan ng bakuran ito. Alam niyo po ba na ang prayer, nung hinikayat ni Haring Jehoshaphat ang kanyang mamayan, dito po natin mararanasan ng group prayer. Bilang isang iglesia, napakalaga po na tayo sama-sama na nanalangin. Tulad po ang ginawa ni Jehoshaphat, tinipon niya lahat ng kanyang mamayan ng Huda, Jerusalem, upang lumapit sa Panginoon. Basahin niyo po, sumunod po kayo sa akin sa pagbasa at mapakinggan niyo po ang napakagandang panalangin ni Jehoshaphat. O Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, kayo po ang Diyos na nasa langit. Kayo ang namamahala sa lahat ng kaharian sa mundo. At makapangyarihan po kayo dahil walang makakalaban sa inyo. O Diyos namin, hindi ba't itinaboy nyo ang mga tira sa lupain ito at pamamagitan ng iyong mga mamamayan? At hindi ba ibinigay ninyo po sa kanila na mga lahi ni Abraham na iyong kaibigan para maging kanilang magpakailanman? Nakatira po sila rito at pinatayuan ng templo para sa karangalan ng iyong pangalan. Sinabi nila, kung may sakunang darating sa amin gaya ng labanan, kasamaan o tagutong, tatayo kayo sa inyong presensya at harap ng templong ito, kung saan pinarangalan kayo. Hihingi kami ng tulong sa inyong aming kahirapan at pakikinggan nyo kami at ililigtas. Ngayon nilusob kami ng mga tao mula sa Ammon, Moab at bundok ng Seir. Noon ang mga teritoryo nila ay hindi nyo pinapayagan sakupin ng mga Israelita nang lumabas sila sa Ehipto. Kaya umiwas ang mga Israelita sa kanila at hindi sila nalipol. Pero ngayon, masdan nyo po ang igaganti nila sa amin. Nilusob nila kami para itaboy kami sa lupain na inyo pong ibinigay sa amin bilang mana. O Diyos namin, hindi nyo ba sila parurusahan? Sapagkat wala kaming kakayahan humarap sa maraming sundalo at lumusob sa amin. Hindi po namin alam kung ano ang gagawin namin, pero nagtitiwala kami sa inyo. Hindi po ba napaganda? Nagtitiwala po kami sa inyo. Alam niyo po ba na ang pagkasabi ng ang panalangin to, meron na po kagad kasagutan ang Panginoon.
Habang nakatayo ang lahat ng lalaki taga-Huda, kasama ang kanilang mga asawa at mga anak at kanilang mga sanggol, pinatnubayan ng Espiritu ang Panginoon si Jahael at nakatayo roon kasama nila si Jahasiel at anak niyang si Zacarias. Si Zacarias ay anak ni Benaya, si Benaya ay anak ni Jael, at si Jael ay anak ng Matanya na Libita at mula sa angkan ng Ahab. At ito po ang kasagutan ng Panginoon sa kanilang panalangin. Sinabi ni Jasiel, "Makinig po kayo, Haring Jehoshaphat, at lahat kayo nakatira sa Huda, Jerusalem, ito ang sinabi ng Panginoon sa inyo. Bukas, puntahan sila. Makikita nyo silang aahon sa ahonan ng Ziz sa dulo ng kapatagan na papuntang disyerto ng Jeruel. Hindi na kailangan makipaglaban pa kayo. Maghanda lang kayo at magpakatatag. At masdan ninyo ang katagumpayan na gagawin ng Panginoon para sa inyo. Kaya mga taga-Huda at taga-Jerusalem, huwag kayong matakot at manghina. Harapin ninyo sila bukas at ang Panginoon ang sasama sa inyo." Alam niyo po ba kung paano natalo yung mga 3 tribo na ito ng ang bayan ng Huda? Wala po silang ginawa, kundi magpuri. Habang pumupunta po sila doon, nag-aawitan sila ng masayang awit. At habang sila ay nag-aawitan, amazing ang ating Panginoon. Sila mismo mga Moabite, Amorite, naglalaban-laban. Nagpatayan po silang lahat. Yung mga 3 tribo na yun. Habang kumaawit ang mga Israelita, nagpupuri. Ang ganda habang nag-aawit ka, pagkatapos mong kumanta, patay na lahat ang kalaban mo. Di ba? Napaka-amazing nun. Ganon po ang nangyari. Nung makita po na, pagdating po nila doon sa lugar na pinagsabihan sa kanila, makita niya po nakabulagta na lahat ng mga sundalo. Wala ni isa ang buhay. Na-amaze po sila. At ano po ginawa ng mga Israel? Kinuha po nila ng mga kasangkapan, lahat ng mga ari-arian ng mga kalaban nila. Sa dami po ng nalikom nila, 4 na araw po silang naghahakot ng mga gamit. Ganyan po makapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya pag mayroon kayong pinagdadaanan, lumapit lang po kayo sa Panginoon. Wala lang ibang-iba eh. Ano man bigat mo pang dinadala ninyo, ang Panginoon lang ang pwedeng tumulong sa bawat isa sa atin. At syempre, huwag po natin kalimutan na magpuri sa Panginoon. Sa lahat ng victory na madaranasan natin sa buhay, huwag tayong makalimot sa Panginoon. Tapos na po ang ating mensahe. Ano pong takot na pagkakabalisa? Ang takot ay totoo at nakakatakot. Ang takot ay daan tungo sa pagpapakumbaba. Ang takot ay nag-uudyok upang tayo'y manalangin. Maging prayerful po tayo kahit anong sitwasyon na ating buhay. Tandaan po natin yan. Sa bawat sitwasyon puno ng takot, ang panalangin ang dapat maging unang hakbang. Ang Diyos ay malapit sa mga taong tumatawag sa Kanya sa pananampalataya. Ang pangwakas na hamon po para sa ating lahat. Harapin mo ang takot, hindi ka nag-iisa. Lumapit ka sa Diyos na may pagpapakumbaba. Magtiwala ka dahil siya'y tapat at nagmamalasakit.
Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Nawa, Panginoon Diyos, kaya na po namin labanan ang takot, Panginoon Diyos, dahil nandiyan kayo kasama namin sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay, sa lahat ng pinagdadaanan namin, Panginoon Diyos. Nawa, hindi lang po namin ito napakinggan, kundi sa buhay namin, Panginoon Diyos, upang makita kayo sa amin mga pag-handle ng mga sitwasyon sa buhay, Panginoon Diyos, na kaya po namin paglabanan ang lahat nito. Ito po ang dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po dito sa gandang mensahe and napaka-timing para sa akin. At bilang tuloy po sa mensahe natin natanggap sa iyo naman, hinahanyahan po kami na sumayo. Sa pag-awit na pagtanto ating isipin na talaga ang Diyos ay nandiyan para sa atin at mahal na mahal niya.
ating pananambahan sa Panginoon. Atin pong ihanda ang ating mga tithes and offerings. Sabi ko sa 2 Corinthians verses 9, 6, each of you should think what you have decided in your heart to do. But reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Tumayo po tayo na. Balikin natin ang ating subject. Magsipo na po tayo. At ngayon po tinatawag ko si Joanna para po sa ating announcements. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagkatapos po ng ating panambahan, lahat po ng membro ng Praise and Worship Ministry Team ay matitira. Meron po tayong lunch fellowship. Pagkatapos po ay gaganapin natin ang ating annual meeting. So marami po tayong mga pag-uusapan, i-evaluate. So sana po ay magkita-kita tayo Praise and Worship Ministry Team mamaya pagkatapos ng panambahan. Every third Wednesday of the month po natin ginaganap ang ating online prayer meeting ng 7 o'clock p.m. sa Zoom. At every fourth Saturday naman po of the month at 7:30 a.m. dito sa Doña Carmen ng ating Day of Prayer. 7 o'clock a.m. po tayo officially nagsisimula para sa ating breakfast fellowship. Pagkatapos po ay nananalangin tayo ng sabay-sabay. Every first and third Sunday of the month din po ginaganap ang ating Kids Sunday School. 8:15 a.m. po ito dito sa Doña Carmen bago po ang ating panambahan. Ginagawa natin at 9:30 a.m. This September 7 po, gaganapin ang ating Communion Sunday and Lunch Fellowship at ang ating worship leader po ay si Sandara at ang ating preacher po ay si Tita June Cabate sa Genesis 39, 1-23. Mapagtagumpayan ang Kristo. At yun na po, pagkatapos po ng ating worship service, every first Sunday of the month, ginaganap po natin ang ating lunch fellowship ng 12 o'clock. Lahat po ay imbitado na dumalo dito sa ating salo-salo. Kung maaari po na magdala tayo ng pagkain para po maibahagi sa ating kapatiran, pwede po natin yung gawin. Pero kung wala po tayong madadala, wala rin pong problema. Tayo pa rin ay imbitado sa gawain na ito dahil meron naman pong food din na ipoprovide ang church. Paalala rin po sa lahat ng ministry coordinators, pati po lahat ng council members, na gaganapin ng ating council planning with ministry coordinators sa September 20, which is Saturday, from 8 a.m. to 5 o'clock p.m. At para sa paghahanda mo para dito, ang deadline po ng reports, pati po ng mga budgets ay mamaya pagkatapos din po ng ating panahon. Wala po nakatalak na mga mag-birthday or mag-anniversary this week. And mukhang wala naman po tayong first timer dito sa Lord of Life. Pero mamaya po bago tayo maghiwa-hiwalay ay magbalian pa rin po tayo.
Manalangin po tayo. Mahal namin Diyos, maraming salamat sa pagmamahal niyo sa amin. Kami po ay nagpapakumbaba sa harapan ninyo. Kayo po ang aming dakilang Diyos na nagbibigay sa amin ng karunungan at kalakasan, gumagabay, umaakay at tumutulong sa amin sa araw-araw sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Napakabuti ninyo sa amin, Lord, at nakakalapit kami sa inyo at pwede namin dalhin ang aming mga alalahanin sa inyo. Dahil dito, nawawala ang aming pagkabalisa, takot at nagkakaroon kami ng kapayapaan sa puso namin. Maraming salamat, Lord, sa paggabay sa amin. Lord, alam po namin na may mga bagay na kuminsan hindi po namin naiintindihan. Kayo po lamang ang nakakaalam kung bakit ito nangyayari at buksan ninyo po ang isip at puso namin para makita namin ang plano ninyo para sa amin bilang mga individual bilang iglesia. Magtiwala lang po kami sa inyo, Lord. Tiyak na po namin nais kayong matutunan sa mga sitwasyon na ito. Mahal namin Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa inyo. Marami kami kailangang baguhin din sa buhay namin. Kung kami po ay nagkakasala, lumilihis at sumusuway po sa inyo, ituwid niyo po kami lagi. Patawarin niyo kami. Kayo po ang isang mapagmahal at mapagpatawad na Diyos at tutulungan kami na makabangon sa aming pagkakasala. Lalo pa po niyong palakasin ang aming pananampalataya at patuloy na magtiwala lang po kami sa inyo. Nawa ang aming mga buhay ay magdala sa inyo ng karangalan at kalwalhatian magpakailanman. Lahat po ito'y tinataas namin sa makapangyarihang pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Inaanyayaan ko, tumayo po tayong lahat. Tanggapin po natin ang bastos ng Panginoon. Nasa unang Thessalonica po, 5:23-25. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatiliin niyang walang kapintasan ang buo niyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Hesus Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Salamat po. At bilang pagtatapos po, muli namin nawitin ang Only a God Like You. Thank
Amen.